Hello mga beloved, June 28, 2026 po, Happy Lord's Day. So, ang title po natin, isa lang po ang katwiran ng Diyos, ang Panginoong Hesus po. So, tayo mga tao, marami tayong katwiran para ituwid po yung mali, pero ang Diyos, isa lang po, ang Panginoong Hesus. Purihin po ang Panginoon at kung gusto nyo i-share nyo po. Para, parang storytelling lang din po ako kasi ito yung way ko para hindi po ako malito, may sunod-sunod po. So, medyo halo lang pag baka malito po kayo. At saka wala akong binibigay na premyo. Ito po ay paalala mula sa Panginoon na tayo po talaga mahirap po sa impyerno. No po? So ayaw ng Diyos mapunta tayo sa impyerno dahil yung ginawang sakripisyo ng Panginoon, tas di ba mapupunta yung tao sa impyerno po. At saka hindi po to pananakot. No po? Glory to God. So, nung dati, bata ako, tinanong ko po yung Panginoon. Sabi ko, Lord, paano mo na sasagot lahat ng prayers namin? Ang dami namin. Yan po, paano nalalaman? Pero hindi ko pa nga alam yung Bible that time. Yan po, hindi ko alam yung attributes. Pero sa biyaya ng Diyos, ngayon nga ginagamit pa tayo ng Panginoon. At yung nga alam na po natin. Purin po Panginoon. So, ang Diyos po, alam niya lahat. So, recorded kasi nga makapangyarihan Diyos po. Yung isip natin, pagsisinungalang natin, lahat. In time, date, lahat po yan ay sa yung dalawang aklat po malalaman po, 'di ba po? So po rin po ang Panginoon, Revelation 20:12, pag wala din yung pangalan mo sa aklat ng buhay, nakakatakot. Kaya wag tayo maging complacent na nakawin ko to, wala naman nakakita. Alam po, may nakakita na po. Po rin po Panginoon at saka yung numero ko po nasa taas nilagay ko po. Salamat sa isang kumbaga hini po ng Panginoon. Yan po, hindi po kayo sa akin nagpautang sa Panginoon po. At Diyos po ang magbabalik po sa inyo. Yan, po rin po ang Panginoon na may nahipo. Yan, kasi last January pa pala ako nakapagpa-check up. So talagang sabi ko, Lord, hanggang kaya ko pa. So, salamat po sa inyo. At saka may kwento lang po ako kasi may twice ako nahinga ng tulong. Sabi niya, bibigay ko lang sa Baria kasi meron akong sakit din. So, ang sa akin kasi Baria 500 or 1K pag may pera. At sabihin ng Diyos nga yun, nabigyan tayo ng 500 pesos po. Hindi itong nagbigay po ng basta salamat sa tao na yun na nagbigay. Yan po. At yun, so sana po tumulong tayo na may pag-ibig kasi do everything with love po. Po rin po ang Panginoon. At saka pag wala kasing love, walang points po yan sa Diyos. Yung sinabi natin makikita po sa bunga, isa na yung ako talaga. At saka yung mga pastor po, mga bishops, yan na sila po ay hindi swelduan. Sa biyaya at habag lang po ng Panginoon sila umaasa. Yan, nagmahal sa Panginoon, sa kaluluwa, at sa biyaya ng Diyos hindi naman nagpapabaya po ang Panginoon kahit sila po ay walang sweldo. Po rin po ang Panginoon. Lahat tayo po ay nasa last days na. So, ito po ay mapanganib, kahirapan, di ba? Maraming trials, lalo sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya baka konting ulan lang, yan po na ayaw na natin mag-church, yan po. Or may sipon, yan po sa mga nakaalam ng katotohanan pero tumalikod ay sana makabalik kasi parusa din ay yung second death po, yan, hell. So, kaya dapat, salamat sa mga nakapanumbalik, yan po na pinilit natin kahit masaba yung salita ko, nakapanumbalik po, matagal na din nag-church. So, may nakikinig talaga sa akin. Yan po, kahit ang salita ko nga, stricto kasi ako. Yan po. So, tsaka yung bawal ang joyride na dapat ikaw offer our bodies as a living sacrifice. Dali mo yung asawa mo, yan, anak mo, kaibigan mo, kakilala mo. So, tayo po wag duwag tumulong, yan po, magpatotoo, maglingkod. Yan, at saka yung individual nga kasi yung kaligtasan. Kaya dapat ikaw punta ka sa church na po. So, last January pa nga ako nakapagpa-check up and then, nakapagpa-check up and then sabi ko nga, kinausap ko yung taga-Pirmax, sabi ko, pag may pera ko, bibili ako kasi gusto kong isabay kasi medyo mahina na nga at pagka yung hindi ako nag-Itera, so mainit nga kasi yun po. So gusto ko yung Pirmax ipapahid kasi malaking tulong po sa akin. Yan, so pasensya na pag ngungungun na po, At binibilisan ko para sa tamad makinig po, pero sana tapusin nyo po. At saka, na si Jayron, bugbog po yan ang pangangaral sa akin kaya sa biyaya ng Diyos. Kahit stricto yung nanay niya, ito naman yung bunga. Yan po, ako po ay sa biyaya ng Diyos mahabagin, labing, giver, generous, pero stricto po ako. Perfectionist, pero hindi naman ganun ka-perfectionist po. Pero basta para sa Panginoon dapat ay maayos po. So, naakay ako sa dako ng Dubai, 2 weeks pa lang.
nagpapasundo. Kasi yung time na wala akong pera, hirapan ako. So, by the grace of God, after 2 weeks, nagbi-midweek na yata ako. Hindi na ako nagpapasundo. Yan po. At medyo mature na nga. Glory to God. At yung ang binigay na karunungan sa akin ng Panginoon, since kailangan ko rin ng pera, nag-carlip. Una ko, naging van, naging bus. At kahit walang visa nga, nakakapaghatid sundo ng mga kapatid. At yung nga, nakakalibre na rin ako ng aking yung pamasahe po at nagtitinda ako sa church. Yan, sa biyaya ng Diyos, nakatulong na rin tayo sa mga nasa kulungan po. Yan, at nakapagpatotoo na rin ako doon. So, siguro na-share ko po yun sa inyo kung napanood nyo. At saka yung makapasok ng langit po, ito po hindi nasa Bible lahat po, ay talaga mahirap. Ang impyerno ay totoo, non-stop fire, eternal separation from God, eternal fire, lake that burns with fire and sulfur po, sorry lang, umaano yung mukha ko, final severe judgment, Marcos 9:48, may ud na di namamatay, nakakain sa tao at apoy na di namamatay po. So, purihin po ang Panginoon. At saka Mateo 10:28, ito po yung second death. Huwag katakutan ang pumapatay ng katawan, pero di nakakapatay ng kaluluwa. Ngunit katakutan nyo ang Diyos na pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ito po yung second death. No po? Purihin ng Panginoon. Mateo 25:41-43. Kaya yung, hindi ko na sinulat yan. Medyo hirap na tayo magsalita. No po? So, yung dalawang utos, napaka-importante. Love God above all and love your neighbor as we love ourselves. Kaya kahit kasi nagtatights ka, hindi ka namang gumagawa ng dalawang utos, wala sa Panginoon yun. Di ba po? So, purihin po ang Panginoon. Mateo 5:18-22. Lahat ng utos dapat matupad ni isang kudlit, walang mawawala. Hindi ko na-explain po. So, hindi siya naparito para, kumbaga, alisin, kundi para patuparin. No po? Again, wala po akong galit to anyone. Ginabagal lang ako ng Panginoon. Hindi po ako karapat-dapat, pero pinagayuntapan po. Yan, kaya nung utusan nga ako, nagulat ako kasi sabi ko, ang salba-salbahe kong tao para sa akin. Yan po, so po rin po ang Panginoon. Hindi ako nag-aalala po sa mga gumagawa sa akin ng masama dahil yung nga, by the grace of God, protected po ako ng Panginoon. Ako po ang nag-aalala sa kanila kasi nga, di ba yung kinuwento natin na, yan nga, sa Romans 12:19, yung nakagawa sa akin ng masama, yung isa namatay, mga stroke, ganyan po. So, sa biyaya ng Diyos nga, ako po ay pinoprotektahan po ng Panginoon. Yan, basta magtapat lang. At saka yung, bisan, di ba, narinig yung house ko, yung bahay ko po, na, yung nga, sa biyaya ng Diyos na ibenta ko na ang dami yung istorya, pinaalam din sa akin ng Panginoon. Kasi ang dami ko lang hindi na alam sa bahay na yun eh. So, nung hindi alam siguro ng iba, 3 times na na-reconstruct po yung bahay na yun. Siyempre alam ko kasi ako pumipirma po, tsaka asawa ko. So, tsaka nung nawala si nanay, marami pa akong, may mga box pa ako pinadala po sa bahay. Yan, namatay na si nanay ko. At tsaka yung, umuwi ako, may binigay pa akong pera kay kuya, kasi may ginuwento siya sa akin. Yun po. So, si kuya, kailangan na rin kunin ni Lord. Dahil, para matapos ang maling relasyon, yan po, mali yung relasyon nila. Although, alam ko yung nangyari sa kanya, kalungkutan, ganyan. Pero kasi, si Kristo nga lang eh. Kaya inaakay ko talaga si kuya, kaya lang, hirap akong akayin talaga pamilya ko. Pero sana maunawaan nila, makita nila kung anong ginagawa sa akin ng Panginoon ngayon. Purihin po ang Panginoon. So, maraming mga kasinungalingan, yan po. At saka yung, nung nabenta ko yung house, may nagtanong pa kasi, na bakit wala yung kay tita. Na hindi nila alam, iniwan ko, may nag-iwan ako ng pera sa kuya ko. Yan po. Kaya tayo po, mag-ingat tayo sa pagsasalita. Dahil yan din yung natutunan ko sa church, sa Word of God. Yan po, na sa Holy Spirit na nagtuturo po sa atin sa salita ng Diyos. Tinetrain tayo po rin po, Panginoon, na yung kuya ko pa, from 2006, ako yung nag-abroad, problema niya na pera sa mga kapatid ko po. Yan, na yung pagtatanggol din sa akin talaga ng Panginoon, glory to God po, na yung nga naranasan ko, at sila nga sabi ko, kaya hindi po ako nagpapautang, binibigay ko. Yan po, kasi naranasan ko yung hirap ang bayad.
At alam ko wala silang ibabayad po. Yan po rin po ang Panginoon. At saka kasi nga ngayon ay tambak pa sila ng utang. Bakit nga din? Kailangan nating tanggapin po ang Panginoon. Kasi kung ganyan anong ako hirap, eto sa biyaya ng Diyos tayo po ay maliwanag ang mukha kahit may sakit. Ginagamit po ng Panginoon pag may nangyari sa akin. Alam ko kung saan ako pupunta. Basta maingatan ko yung salvation na natanggap ko po. So, pasensya na, hirap tayong magsalita. Yan po. So, marami kasing hindi alam ng pamilya ko sa ginawa ko. Yan po rin po, Panginoon, na yan, kailangan si Kuya ay kunin na po ng Panginoon. Kaya pinapag-pray ko siya. Yan. Glory to God. At saka, sana nga sila ay tumanggap na po ng kaligtasan. Paano ba mapapahamak ang tao? Siyempre, may lindol, bagyo, baha, aksidente, hindi ka nakatanggap ng kaligtasan. Hell, ang punta mo. Tomorrow is not a promise. Nakikita natin yung nangyayari na po. So, hindi ka pwede, ay malakas pa ako ngayon, hindi pwede yun. Ngayon, yung sabi ng vlogger, may narinig kasi ako, wala raw laman ng impyerno. Marami na po talaga. Okay, gusto mo ba matuklasan, kayo na po bahal. Yan. So, hindi yun totoo. Okay? Sayang yung followers niya, libo-libo. Kaya nga po, dapat tayo maging wise. Pag naniwala ka doon, magaling mag-English, gwapo, 'di ba? O kaya memorize yung Bible, hindi naman pala tamang paglilingkod. Bula ang mga ngaral pala, kawawa ka. Yan po rin po ang Panginoon. So, ang truth, katotohanan, ang kasalanan po parang anay, sumisira sa relasyon pamilya, kahit sa company, 'di ba, sa church na walang unity, yan po, gusto niya siya yung leader, maraming gustong leader, at yung kwento ko nga sa bahay namin kasi 47 years na yung bahay namin. Sa biyaya ng Diyos, wala pang anay ako nakita. Pero dito sa damakmak na anay. Yan po. So, kasi yung punong-puno yun ng pag-ibig nung ginawa. Wala kaming architect. Nanay ko lang, tatay ko lang, tsaka yung karpintero po. Pero talagang isinaayos. Kasi maraming building, di ba, gumuguho. Bakit? Di ba, hindi ko na masyadong ipaliwanag po sa inyo yan. So, kayo na po ang bahala. Kaya yung anay, para yung kasalanan. Kailangan mawala yan. Kailangan malinis yan. Maggamot yan po. So, para kailangan tayo magpahugas. Purihin po ang Panginoon. At saka yung Mateo 18:3, kailangan tayo magpakababa po. Maging childlike to enter heaven. Colossus 1:13-14, iniligtas tayo sa kapangyarihan po ng kadiliman. Inilipat sa kaharian ng anak. Through Christ, of course, tinubos tayo sa kasalanan. At saka, John 14:12, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko at higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. So, Efeso 2:10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan din tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon ay tinalaga na ng Diyos na gawin natin. Hindi tayo display sa church, hindi tayo pwede magpa-cute, listener lang, bantay lang, singer lang, dancer, co-worker tayo ng Panginoon. Yan po, ambassador tayo ng Diyos. 2 Corinthians 5:20, kailangan natin mag-evangelize po, magpatotoo, takot ka, edi magbigay ka ng tracts. 'Di ba? Tumulong sa tao, duwag magbigay. Yan, o sa Humphrey, marami kang pera, mag-arkila ka ng bus. Yan po rin po ang Panginoon. So, ganyan lang ako magsalita na po. Yan. At saka yung buhay natin, kailangan itas natin si Kristo sa buhay natin. Huwag tayong mataas. At kailangan natin naka-attach po sa katawan. Yan po. Pag wala tayong magagawa, pag tayo po hiwalay, no to solo Christian, huwag tayong magsariling lakad po. Santiago 4:7, pasakop sa Diyos, labanan si Satanas. Okay? Huwag tayo matakot magpatotoo, di ba? Kung anong kaya ng Panginoon, kaya natin. Basta tambakan mo ng prayers. Kahit fourth watcher po, kung hindi naman ginagawa yung kalooban ng Diyos, impyerno pa rin. May share button dyan. Mag-share ka. Ang hirap-hirap gumawa ng videos, ng post, di ba? So, yung post kasi, yung nagbibigay rin yan sa'yo, Holy Spirit. Kaya nga, ang ating katawan, templo ng Holy Spirit, pag iyan puro kasama nasa katawan mo, utak mo, di evil spirit mapuputa. Yan po, kaya kailangan
lumakad po tayo sa daan ni Kristo po. No po? So, wala tayong pwedeng, yung katwiran, di ba? Maling katwiran po. Tsaka di ba yung algorithm ka po, yung AI, ay malaki talagang part po sa mundo. Yan. Pagka yung alaga ni Satanas, tatanungin, are you interested into this vlogger? Sabi niya, not interested. O, di ba? Kawawa ka. Pero wag kang mag-alala. Ang Diyos bahala sa'yo. Continue ka lang. Purihin po, Panginoon. Pabata ng pabata yung mga killer po. Di ba? Kala mo, safe sa school, pero hindi pala. Mga payaman na payaman yung mga magnanakaw. Yan po, puro pera na sa isip ng mga vlogger. Yung iba, mayaman na, nagpapayaman pa, pabata rin ng pabata. At saka yung, ang dami kong dinaanan po na trials talaga sa church, sa pamilya ko. Ngayon, pinatutunayan na ng Diyos at patutunayan pa na ako ay sa biyaya ng Diyos na nasa tunay na paglilingkod po. Yan, at saka yung pumunta na nga po tayo sa church, ang dami ng home free. Okay po, may mga sunog, lindol, gera, chaos sa buong mundo. Magpakababa po tayo, be humble, huwag manlait, bastos, greedy, tamad, mayabang, kurakot. Lahat po naka-record na. Okay po? Pag namatay ka walang salvation, diretso ka sa hell. Okay? So, kilala ng Diyos kung sino yung anak niya na talaga nagtatrabaho po. Kaya tayo kung port watcher tayo, dapat po core workers tayo ng Panginoon. Yan, hindi ka display lang. So, wag po kayo sa akin magalit mga kapatid. No po, mahal ko kayong lahat. Purihin po ang Panginoon at yung nga, pag ako'y may nangyari sa akin, by the grace of God, ako po ay ready. Kasi may dream nga kasi ako eh. Yun po. Pero hindi ko rin alam yung dream ko na yun. Okay? So, wala na pala. Tapos na po pala yun. Yun ba? Kala ko, meron pa. Yan po. So, punta na po tayo sa church. Tumanggap tayo ng kaligtasan. At sa Diyos lang po matatagpuan. Lahat tayo, anumang lahi mo. Tayo po ay si Kristo lang po ang ating tagapagligtas. Yan po. So, sana mapanood nyo po ng buo. And wala akong kagalit. Sana maano kayo sa kung paano ko mag-post. Yan po. No po. So, talagang pag matagal ka na sa yung Espiritu ng Panginoon, magtutulong yan eh. Yan po, magpapahayag po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Happy Lord's Day. God bless us all. And sana tulungan niyo po ako. Purihin po, Panginoon.